Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, gamit natin ngayon itong Seal 5 para maglibot sa mga beach resorts. Punta tayo ng Zambales, Bataan at marami pang iba. Ready na ba kayo? Tara na! Sa episode na to, may special guest tayo. We have Don and Sel of Not a Pro Driver. Oy, hello naman kayo dyan. Hi guys! Ang gamit nating sasakyan ngayon, yung Seal 5 nga. So, DMI to. Kung gusto nyo ng complete review nitong kotse na to, meron na kami sa ibang video. Pero ngayon kasi talaga, magfo-focus tayo sa kung ano yung mga gagamit natin ngayon, kung ano yung makikita nating mga resorts na pupuntahan natin. At syempre, yung mga special features din na kapansin-pansin talaga dito sa kotse na to. Unang-una na, gustong-gusto ko dito, yung suspension. Kasi napaka-komportable ng ride namin yan. As in, cruising lang kami dito. Kanina, lubak-lubak. Pero ang ganda talaga ng suspension niya. Yung ganitong suspension, kahit bumiyahe ka ng malayong-malayo, okay na okay to. Ikaw Don, may masasabi ka ba dito sa una mong napansin sa buong kotse? Maganda yung fit and finish. Considering yung price, may impress ka. Kapag nasanay ka sa mga price points ng sub 1M, makikita mo yung, compare mo siya dito, may impress ka dito. Ikaw naman Sel, may napansin ka ba dyan sa likod? Oo, sobrang komportable dito sa likod. Actually, nakakaantok. Sobrang komportable. Parang feeling mo, prinsesa ka lang dito. Sarap pag i-passenger princess dito sa likod. Kamusta pa rin yung ano mo dyan? Yung space mo sa tuhod, mga isang tangkal, gano'n? May, isang tangkal. Lampas? Ganyan. Yeah, isang tangkal nga. Oo. Loob, no? Partida, may 5'8 akong ano dito, si Doc RM. Oo. So 5'8 ako, taka normal driving position ako, tapos si Sel nasa likod, tapos nandangkal pa rin yung knee room. Pasado. So nauna na yung driving, yung suspension, no? Pero ang pinaka-importante kasi dito sa Seal 5, yung value niya. Kasi kung susumahin mo, sabi ni Don kanina, di ba, yung sulit siya sa presyo niya. 947,000 pesos to. Pero ang luwag niya, pang mas mahal na kotse. Plus yung features niya, pang mamahalin din kotse. Tapos yung tipid niya, pang mamahalin din kotse. So, di ba? Sulit na sulit talaga. Meron din siyang BYD Connect. So, app siya na pwede mong gamitin para makontrol yung kotse mo kahit malayo ka sa kotse mo. Pwede mong i-start yata Tapos pwede mong i-unlock kahit malayo ka. Kasi di ba yung susi natin may range lang yan So, kung hindi naabot ng susi mo yung sasakyan, yung app pwede mong gamitin. So isa pa, dito sa karamihan ng BYD, lahat halos may 12.8 na rotating screen. Ito naman 12.8 pero rotating screen pa rin halos lahat. So yun yung isa sa mga pwede mo ipagmalaki sa other brands na meron ka ba nito tapos paikutin mo. Gawin natin. Meron ka ba niya? Ay, hindi. Hindi. Sige, ikaw na. Sorry. Kasi naka Google CarPlay tuloy. Android Auto Ame. So, hindi siya magro-rotate. Kailangan tanggalin mo muna siya doon sa Android Auto or CarPlay. Tapos mo siya pwede i-rotate. Pero ang tinding party trick na, no? Kasi dagdag mo, hindi lang basta-bastang infotainment system din do. Kasi naka-wireless Android Auto at saka Apple CarPlay din siya. So ngayon, naka-wireless nga kami. Tinan mo yung cellphone ko, hawak ni doon, no? Ayan, di ba? Meron din tong voice assistant. Kung gusto mong makatulong sa'yo, no? At yun, gamitin mo. Galing ko, di ba? Hey BYD, I'm cold. Okay, I've raised the temperature by 1 degree. Oh, okay, very good. So yun yung pwede pala niyang gawin, no? Galing mo doon. So hindi lang alam ni Don, no? Pinagtatrabaho ko siya ngayon ng libre. Anyway, bago tayo tumuloy pala. Syempre, like and subscribe din kayo kay Don kasi mayroon din siyang YouTube channel, Facebook. Ano pa ka ba meron kay Don? Instagram at saka TikTok. So yan. Hanapin nyo lang Not a Pro Driver. Isang advantage din ito, isang beses ka lang sa isang taon magpapa-PMS. So, ibig sabihin di ba? Less time ka doon sa pagawaan, more on driving lang. Ang pinaka magugustuhan nyo dito sa sasakyan na to is fuel efficient siya. Makaka-save ka in terms of fuel. So, meron siyang, dahil may EV range siya na 50 kilometers, makakatipid na yun with a total range of, combined range na yan 1,175 kilometers.
And tinest na rin nila to in real world scenarios ng BYD. Umabot sila more than 1,600 Yes. kilometers. More than So, dinaig pa nila yung advertised na combined range. Ang wild nun. Oh, pero yun nga yung susubukan natin ngayon kasi ito, naka full tank tayo, naka full battery. Gagamitin natin siya ng 3 araw sa pagdadrive. At hindi tayo magpapagasolina hanggang makabalik tayo ng Metro Manila. So titingnan natin kung kakayanin or titiri kami. Sino magtutulak? Nagdadrive ako eh, hindi ako pwede magtulak. Papahila na lang dahil sa iba. Oh, by the way guys, dalawa ang variants ng Seal. Ang dala namin is yung Dynamic. Meron tayo yung, kaya 50 kilometers lang yung EV range namin. Yan. Oh, yung isa kasi 120 kilometers yung range niya ng electric. Yun yung premium. So yun nga, magkaiba yung capacity ng battery, no? Yung premium, syempre, mas malaki yung battery niya kasi mas malayo yung kayang takbuhin ng EV range niya. Yung dynamic, syempre, mas mababa. Ang top speed naman ito, no? Kala mo simpleng sasakyan lang, di ba? Maganda, komportable. Pero kaya nitong mag 185 kilometers per hour. Oh, di ba? Below, below 1 million. Best of all, meron din tong cruise control. Kaya pag tinatamad ka, mag-cruise control ka na lang. Kaso sa ating kondisyon ngayon, medyo pila yung mga sasakyan ngayon sa expressway, no? So, tingnan natin kung makakabalik tayo ng Metro Manila sa ganitong kondisyon. Pero sabi kasi nila, 'di ba, yung mga hybrid at electric, mas maganda yan sa traffic kasi 'di ba hindi umaandar yung engine. Okay. Anyway, kita-kits na lang tayo later doon sa unang resort na pupuntahan namin at tingnan natin, maganda kaya doon o baka mamaya sa summer, di ba? Doon din kayo pumunta. Tingnan natin. See you later. Date na tayo ng ating trip with the Seal 5. So, ang dami kong napansin. Simulan na natin yung sa expressway kahapon. Very surprising talaga yung power niya na doon. Oo, So, grabe. Tapos, hindi siya stressed. Parang easy lang, pero talagang mahataw. Gustong gusto ko siya. Ang layo rin ng biniyahe kasi pumunta muna kami ng norte, no, umabot tayo ng Pangasinan, tapos bumaba tayo sa dulo ng Zambales, pababa dito sa Zambales na to. Ang kinaganda nun kasi, kahit ang haba-haba ng biyahe, no, walang masakit sa likod ko, walang masakit sa mga hita ko, walang masakit sa katawan ko. Pagod lang, syempre nakakapagod kasi, no, yung G-force kasi sa mga twisties. O, di ba, nag-enjoy nga si Don sa mga twisties eh, ha? hindi na to not a pro driver na. Pero ikaw Don, ano yung sa pagdadrive natin kahapon? May ano pa bang yung pinaka nagustuhan mong part dito sa Seal 5? Ang magaling yung suspension. Hindi, ang komportable niya talaga. Ibang klase. Parang, alam natin na sedan siya. Di ba? Parang sedan siya, pero parang hindi siya sedan. No? Actually kasi yung upo mo sa loob kasi hindi siya ganun kababa. So hindi siya yung usual na sedan. Medyo parang mataas ka pa rin kahit sedan. Tapos ang kinaganda pa nun, habang nagpo-pro driver si Don, no, kapit na kapit kami yung steering, no, 'di ba? Kung saan mo ituro, nandun pa rin pero komportable pa rin siya. Ang ganda nung pagkakatimpla ng BYD dito. Sa expressway nung mga ang andar natin 70-80 kilometers per hour. Nakita ko kasi dito no, nasa 3 liters per 100 kilometers lang kami. So kung susumahin mo, mga nasa 32 siguro, 33 kilometers per liter yun. So ganun siya katipid, basta ang takbo mo mga 70-60 lang na yung sumusunod ka lang sa traffic ng expressway na traffic. Kasi pagka nakikita mo, pag tumataas na kasi yung speed mo, kunwari mga 100, medyo tumataas din yung konsumo niya, pero ang tansya ko no, nasa mga ano pa rin, nasa mga 20 kilometers per liter pa rin yung tansya ko. Tapos pag hataw ka ng hataw, syempre ibang pagdadrive na yon. Talagang ang kakain ka na, no? Kagaya nga ni pro driver doon natin. Kailangan may pambayad ng gas ng konti. Pero matipid siya sa gas pala. Pero matipid pa rin. Matipid siya.
100 14. divided by 7.3. Nasa 14... Pwede na. 14.28. So yung traffic na mga provincial roads nasa mga 14 kilometers per liter kami ngayon. So very good. Yung range nga namin, 'di ba, nagsimula tayo sa 1,000 plus. Ngayon yung range na natitira namin 754 kilometers pa yung natitira. Pero naka-north na kami noon, magsa-south pa kami ngayon. Mamaya magbabataan pa kami, may pupuntahan pa ulit kaming resort, no? Yung pinuntahan nga pala naming resort kanina, Kalinto yung pangalan. So ang ganda rin, no? Type na type ko yung CR, hindi ko maintindihan ba't ganun, pero type na type ko yung itsura ng CR, nung corridor niya, parang modern tropical vibes, parang ganun, ha? Pati yung swimming pool. Eh ikaw, Sel, nagustuhan mo ba yung style dun sa Kalinto? Okay guys, we Oo, have aesthetic yung resort up ahead. Plus yung food, super sarap. Oo. Gustong gusto ko nga yung yung kinilaw na tuna. Take out please. So magbaon sa kwarto. Sa battery naman, so ngayon naka 66% yung battery natin. Pero kung baga pagka kasi nakakahataw ka, yung dire-diretso yung kalsada, na-charge din siya. Nadadagdagan yung range niya. Ang tinatry namin i-achieve is, naka-HEV mode kami ngayon. Constantly, nagre-recharge yung battery ng konti. Nagre-regain siya. Up to 70%, yun lang yung pwede namin i-save na 70% na charge. Pag umabot na kami ng 70%, lilipat namin ngayon in pure EV mode. Hanggang sa mag-automatic siya na mag-HEV mode. So yung buong time na 70% to mga 20%, mga ganon, o 30%, basta naglilipat siya kusa wala kaming gas na ginagamit. And malayo pa yung pwede namin iabot na marating pala. So pagka kayo naman yung nagda-drive, no, automatic naman yan. So kotse na yung mag-iisip kung ano yung driving mode na kailangan mo. Pero yun nga lang, no, gusto kasi naming ma-optimize yung paggamit. Kaya ginagawa namin yun ngayon. Imagine mo, di ba, 70% yung battery. Tapos umaandar tayo, hindi na tayo gumagamit ng battery. Gaano ba kagaling yun, di ba? So syempre yung EV mode yan. Mm. So kapag ka nasa city, tapos 50 kilometers lang, bahay office lang, pwede mo siyang gamitan ng full EV na hindi ka nagko-consume ng gasolina at all. So itutuloy na muna namin yung biyahe, no? Tapos tingnan natin mamaya ano kaya ang itsura ng susunod na resort na pupuntahan natin. See you later ulit! At nandito na tayo mga katandem sa La Jolla Resort, Bataan. So inikot natin yung buong Bataan, no? Yung Mariveles, Dulo, ikot. Ngayon nandito tayo, pagkatas natin ikutin yung Zambales naman. So ang napansin lang namin dito, sobrang tipid talaga. Kanina kasi puro mga twisties yung dinaanan natin. So grabe, ang ganda ng kapit ng gulong niya, parang nakarelease sa mga corners. Yung suspension niya, no, malambot, pero pag nagko-cornering ka, napakaganda pa rin. Yung braking, lahat. Kaya parang habang ginagamit namin, no, patagal ng patagal, parang wow, ayos to Ayan, so ngayon, kung gusto nyo talaga ng matipid, maporma, malakas, matulin, puno ng tech, komportableng kotse, eto, try nyo to, BYD Seal 5. After 3 days of driving mga katandem, Diyos ko, suko na ako sa pagmamaneho. Pero itong Seal 5, tignan nyo meron pa siyang 81 kilometers na natitirang range ng gas, plus 34% pa yung natitirang charge ng battery. So basically, no, itong Seal 5, kaya pa niyang pumunta ng Cavite at bumalik dito ulit, pero ayoko na. Yung gastos natin na gasolina per 100 kilometers, no, umabot siya ng 2.4 kilometers per 100 kilometers.
2.4 liters per 100 kilometers, which translates to about 40 kilometers per liter. Pero hindi palagi yun ha, kasi depende na sa driving conditions, depende na din sa driving habits mo, depende sa traffic. So maraming factors, pero ang napansin ko lang, kaya niya. Galing. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.